Kamayan yung mga nasa tabi natin, nasa likod, kamustahin po natin sila. No? Amen. At least, yung mga ngiti, nagbibigay inspirasyon po yan sa ating po lahat. Amen po. Praise God. No? Nagpapasalamat ako at sobrang appreciate ko po yung tawag nito, yung praise and worship today. No? Salamat po sa mga kapatid ng tiyaga at nagtiyagang magturo sa ating mga kapatid para mas lalo mag-improve yung ating pagsamba sa Diyos at makapagbigay walhati sa Kanya. Pwede po ba natin parang Panginoon sa mga taong ginagamit ng Diyos yung para dito. Thank you kay Kuya Vince, thank you kay Kel. No, meron na tayong na-develop sa pang-drummer. Amen ba yun? No? Salamat. Sige po, palapakan natin si Lord na. No? Tapos, yung galaw, no? Meron ako something na naramdaman kanina, yung pitik na kamay ni Ruth. Naramdaman ko yung sarap ng presence ni Lord. No? So sabi ko na, salamat sa mga kapatid na nagtsatsaga, nagtitiis, para matuto at para mas lalo pang mag-improve yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Gusto natin ibigay kay Lord yung best. Amen. Ayaw natin magbigay na katulad ni Cain ba yun? Cain o Abel? Correct yung po. Cain ba? Cain, no? Yung tanging pinipini, no? Ayaw natin magbigay na gano'n ng papuri, ng pag-alay, ng pagsamba sa Diyos. Gusto natin ibigay yung mataas na kalidad ng pagsamba. Amen po. So salamat kay Lord kahit iyang piraso lang yan. Sabi ng Biblia, 2, 3 na nakakatipon sa ilalim ng kanyang pangalan, nandyan siya. So naniniwala po tayo sa oras na ito na ang Panginoon ay ipinagawa sa ating kanyang solemnity sa ating po kalagnahan. Napaka-gentle po ng pag-ilos ng Spirit ng Diyos. At may isang bagay akong nararamdaman in the air. Ewan ko lang kung feel nyo rin yun. Yung Spirit ng kalungkutan. Sapagkat may mga bagay-bagay na minsan di natin naiintindihan. But I know this preaching today ay magbigay linaw sa atin kung ano nga ba ang purpose ni Lord sa buhay natin. Amen. Magpipreach siguro ako mga tawag dito, may mga bagay na minsan may mga masasabi ako na mga alanganin, pero no intention for all. No? Ang intention to give glory to God at i-open ang ating mga kaisipan. Ang motibo ng aking puso, hindi para guluhin o ano paman, ang motibo ng aking puso ay para ma-fulfill yung purpose, yung calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandiyan ba kayo? Okay. So buksan natin ang ating mga Biblia, kung meron kayong Biblia. Kung wala naman, itutunin ninyo ang inyong pansin dito sa ating po pag-uusapan ngayong buong umaga. Dito sa Gawa chapter 9, hanggang 7 ito Balik po yung akin, balik yung nakalagay. Pero na 7 po yan. Sabi dito, Gawa chapter 9, sabi sa verse 1, samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo, verse 2, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ng sino mang lalaki o babae na matatagpuan niya roon nakaanib sa daan ng Panginoon. Verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang umislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Verse 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo,
bakit mo ako inuusig? 5. Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Verse 6, tumayo ka't pumasok sa lungsod, at doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pakinggan mo yung word. At doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. 7. Natigilan at hindi nakapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita magsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya siya pinakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Verse 9, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Purihin mo ang Panginoon sa pagkakabasa ng buhay at banal na salita ng Panginoon. Si Saulo po ay si Pablo. Si Saulo, sa mga alam na nito, yun po yun. Sa mga hindi pa nakakala, gusto ko pong iparating sa inyo, si Saulo ay si Pablo, iisa. Pero dito, nagsisimula pa lang siya, ang tawag sa kanya ay Saulo. Ngayon, si Saulo ay member ng isang Pharisee, at yung Pharisee na yun, ay ang layunin nila ay para i-impress, patayin yung mga taong naniniwala sa ating Panginoon. So, ginawa po ngayon ni Pablo, kinuha niya yung kasulatan ngayon para hulihin ang lahat ng kaanin ng Panginoon Jesus. Lahat ng membro doon, lahat ng nananampalataya kay Jesus, no? Kumuha siya ng sulat para hulihin yun at iharap sa mga Pariseo na nagbigay sa kanya ng kasulatan. Sad to say, habang siya tumatakbo papuntang Damasco, na-encounter niya ang Panginoon. Na-encounter niya ang Panginoon na siyang bumago ng kanyang kaisipan, na siyang bumago ng kanyang pananaw patungkol sa Diyos, patungkol sa reliyon, patungkol sa kanyang paniniwala, na-encounter niya na bago yung kanyang pananaw dahil na-encounter niya ang Panginoon. At doon sa lugar na yon, naranasan niya na nakarinig siya ng audible voice mula sa Panginoon at nakakakita siya na sa sobrang napakaliwanag, sa sobrang liwanag din, siya ay nabulag. At siya ay nabulag. At nung siya ay nabulag, narinig niya ang tinig ng Panginoon. At ang sabi doon sa mga talata na ating pong binasa kanina, sabi niya, may sasabihin ako sa iyo doon. So maliwanag na si Pablo po ay meron po siyang misyon sa buhay. Amen po ba? So ngayon po umaga, bibigyan po ito ng title na The Man and Woman Behind All Success. Nandiyan ba kayo? Ito po mga bagay na ito na gusto kong tingnan ninyo ito, palawakan po natin ang ating kaisipan. Kung gusto natin magtagumpay sa buhay, kailangan natin yung mga taong ito. Sila yung sasangkaparin ng Panginoon para marating natin yung ating calling. Amen. Pwede natin tingnan at laruin ang ating kaisipan. Pwede natin tingnan ito paglago ng ministry. Pwede rin natin itong tingnan sa isang parte na paglago sa negosyo. Pwede rin natin itong tingnan ang paglago sa kaalaman sa ating Panginoon. Pwede rin natin itong tingnan paglago sa karakter ng Panginoon na maghari sa ating buhay. Amen. Para makita, mangyari, maganap ang mga bagay na ito, ang Diyos ay nagdadala ng
sa calling na yun. Nakuha po niyo. So, I'm not particular only in the ministry. Pwede tingnan mo yan sa ministry, pwede tingnan mo yan sa negosyo, pwede tingnan mo yan sa karakter, pwede mo tingnan yan sa paglago mo sa spiritual. Pag sinabing success, hindi lang kayamanan na pinag-uusapan dito. Pag sinabing success, paglago. Amen ba? Paglawak ng iyong kaalaman. So, ito po mga bagay na yan na gusto natin tingnan. At hangad po natin sa ministry ay mapalago pa, mapalawak pa ang gawain ng Panginoon. Kaya nga, naglagay ng Diyos ng mga taong nasa tabi natin upang mapangyari ang mga bagay na gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Nandiyan ba kayo? Amen. So I am talking about doon sa mga taong nilalagay ng Diyos sa tabi mo. Regalo sila ng Diyos to fulfill yung calling na meron sa'yo. Nakuha mo? So yung taong kasama mo, hindi mo yan kaaway. Hindi mo yan kung kumbaga, yung taong kasama mo, siya yung uhubog sa'yo sa karakter na gustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo. At siya rin yung uhubog sa'yo yung taong binigay sa'yo, ito rin yung tao na susuporta kahit sa'yo patungo doon sa calling mo. Napipikat niyo po? Malinaw po yun. Okay. So, kunin muna natin yung konting background ni Pablo. Tulad mo na aking sinabi, si Saulo naging Paul o Pablo. Makikita natin na sa Gawa 39. Kung yung mga nasusunod dyan, nagdadaan dyan, gusto i-record o tingnan yung ating pinag-aaralan na to. Yung ating sinasabi ay hindi na siya sinasabi, kundi nakikita mula sa salita ng Panginoon. Makikita natin sa Gawa 39 na dating Saulo naging Pablo. Isa sa Hudyo mula sa lipi ni Benjamin. Makikita natin yan sa Roma chapter 11 verse 1. Ang lahi niya mula sa kay Benjamin. Sa 12 tribes of Israel, bahagi po siya ron. Ibig sabihin, isa siya ay full-blooded Israelites. Full-blooded Israel. Itong si Pablo. At si Pablo po, nag-aral siya kay Gamaliel na maging Pariseo. Si Gamaliel, siya po yung kilalang sikat na profesor patungkol sa batas ni Moses. No? Pag sinabing Gamaliel, nire-respeto yung pangalang Gamaliel. So sa mga tuwid, iilan lamang ang nakapasok doon sa school na yun na kung saan ang profesor ay si Gamaliel. So sa mga tuwid, si Gamaliel po, no? Kapag ikaw estudyante, hindi ka basta-basta. Kumbaga sa panahon natin ito, mataas yung quality ng kanyang karunungan. Nandyan ba kayo? So matalino. Tapos, sabi ko, inusi ka mga tagasunod ng Panginoon. Makikita natin sa Gawa 22 verse 4 and 5. Hanggang na-encounter ng Panginoon Jesus. No? Yung katulad ng binasa natin kanina. So, sa madaling salita, background check natin itong si Apostol Pablo, na kung saan si Apostol Pablo ay hindi siya pangkaraniwan. Masasabi natin hindi siya mahirap. Nasa estado siya na kung saan ay may kaya sa buhay. Para makapag-aral ka kay Gamaliel, malaking pera ang uubusin mo para makapag-aral ka doon. Nakukuha ko. So sa mga tweet, si Pablo po ay matalino. Nakukuha ko. Okay. So, sino ang mga taong dinala ng Diyos kay Apostol Pablo para mapulfill yung calling, mapulfill, ma-shape yung ating pong, yung kanyang character, yung kanyang calling, para mapamarating yun, nagbigay ang Diyos doon ng tao to fulfill yung calling na binigay sa kanya ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Okay. Unahin natin. Magbibigay naman ako ng 4 na tao lang. Marami po siyang nakasama. Pero magbibigay na ako ang 4 na tao na mahalaga
sa paglilingkod sa atin, paglilingkod natin sa Panginoon. No, maaari ng mga taong ito mag-develop sa iyo in character. Maaari ng taong ito ay mag-develop sa iyo, no, in wisdom. Maaari ng taong ito mag-develop sa iyo kung paano mag-handle ng negosyo. O maaari ng taong ito paano mag-handle ng isang ministry. Binigay sila ng Diyos para maintindihan natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Nandiyan ba kayo? Okay. Unahin po natin si Ananias. Sabi daan, yung chapter 9 kanina, di ba na-encounter niya ang Panginoon? Papunta siya ng Damasco eh. At doon sa Damasco, na-encounter niya ang Panginoon. At doon sa Damasco, na kung saan nandoon, mayroong isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Sabi sa verse 10, sa Damasco ay may isang alagad ng pangalang Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Verse 11, pasinin po yung mga word. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalit tinatawag na tubig sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay sino daw? Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Inutusan ba ng Diyos itong si Ananias na puntahan po itong si Saulo? Tama ba? Inutusan. So sa mga tuwing, itong si Ananias, pinadala ng Diyos si Ananias para kay Pablo. Nandiyan ba kayo? Minsan, no? So sa madaling salita, itong Ananias na to, sinend ng Panginoon kay Ananias. Ngayon, kung dumating itong si Ananias, kung babasahin mo din meron silang discussion. Kasi pinili mo na lang po eh. Pero by the context, gusto ko maintindihan ito yung discussion nila. Nung nalaman nila si Saulo, yung kanya pupuntahan, biglang natakot si Ananias kasi alam nila na si Saulo o si Pablo ay meron dalang kasulatan para huligin ang lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Bigla siyang natakot at nagkaroon ng diskusyon. Pero ganun pa man, no? Kumbaga, kahit anumang takot na meron kay Ananias, sumunod pa rin siya sa Panginoon. Ano ang sinusuportahan ni Ananias kay Pablo? Pansinin po natin, verse 15, pansinin po ninyo. Verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, sino kanya? Si Ananias. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y, ano po? Pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ang sinusuportahan ni Ananias, hindi si Pablo. Ano sinusuportahan? Yung calling ni Pablo. Nandiyan ba rin? Sabi niya, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko. Kung bakit kayo narito ngayon, narito tayo ngayon, dahil may isang tao na tinawag ng Diyos para suportahan ng calling niyo. Amen ba? God is not God of accident kung bakit ka narito ngayon. Nabuban ng Diyos na to because that is a tawag nito. Gawa-gawa lang, gusto-gusto lang. Hindi. Nakakailang taon na po ba tayo, Pastor? 3, 4 na taon na. Nakasurvive ang ministry. Andiyan na tayo. So, kayo yung babae at lalaki na nilagay ng Diyos sa ministry nito, hindi para doon sa pastor. Nilagay ka ng Diyos nito dahil sa calling na nilagay ng Diyos doon sa pastor. Nakukuha po, nandiyan ba kayo? Kaya kung
una, no, yung music natin, no, on and off. On and off. Minsan wala, minsan meron, minsan kapela, minsan gusto matapan. On and off. Saka panalangin, praise God. Kung ano man yung mga nangyari in the past, God is a God of accident. Hindi, no? Kumbaga, God is not God of accident, God is a God of purpose. Dinala si Sister Alok sa lugar na po. Dahil nagpipray tayo, Lord, bigyan mo kami ng magagawa para kami ay makapagsampa sa iyo. Sino makapagsasabi, may talent para sa ng music. Pati yung kanyang mga kasama na nagpupuwi. Dumating itong si Liz. Nandyan si Liz. Nagtumulong para sa mga ganitong mga gamit. Nakuha po ninyo. Yun po ba ay para doon sa ano? Hindi po eh. Yun ay para doon sa mandato na nilagay ng Diyos sa ministry. Nakikita po. Masakit lang minsan. Ako lang mo ay mag-ahayag ng aking personal na pagtotoo. Sinasabi ko po ito, hindi ako nag-preach about apology. Hindi po ako nag-preach about glory to me. Hindi po. Ibinabahagi ko po itong mga kwento ito, hindi para magyabang, hindi para maliitin ang sinuman. Ibinabahagi ko po ito para maging patotoo sa bawat isa po sa atin. Nandiyan ba? Minsan, kapag dumarating ka, akala nila kompetensya ka nila. Yung church na pinagalingan natin, no? Alam naman natin na kung saan tayo ng galing. Kaya sunod, nagkaroon ako ng sugat sa puso. Mainit, ako may again, walang naman na maitataas, hindi ang Panginoong Jesus lang siyang maitataas sa mga bagay na ito. Ang Panginoon, napaka-passionate ko pagdating sa pagdating ko. Tawagin ako na anumang oras, pumupunta ako for the sake ng mga tao. Kahit ako, pumupunta ka. Kahit trabaho, pumupunta ka. Para lamang magawa ko yung trabaho. Kinakausap ko yung mga tao. Nagkaroon ng sa church, wala pa sila Sister Alok. Biyaya ko mga tao na mag-evangelize, house to house, mabigyan ng tracts. Tapos, nagkanda kami, after sa service, mamimigay kami. Nung wala pa, nandun pa lang kami, sinabihan ako, gusto ko yung pastor dito. Gusto mo yung pastor dito? May mga tumadaan yung araw kapag kinakausap ko, tandaan ko, dalawa, isa lang ang hari dito, isa lang. Di pwedeng dalawa. Wala naman ako, gusto ko patuloy na, gusto ko lang maglingkod sa Diyos. Sinasabihan ko ano mga bagay-bagay. Pupunta ako, bibisita ako dahil trabaho yun. Ang mandato ko hindi yun sa Diyos, ang mandato ko ay galing sa Panginoon. Pupunta ako sa bahay. Pagbalik ko, magre-report ako. Pag-report ko, ano ba? Nabuhay na ba yung bata? Ano ba? Bumaling na ba yung may sakit? Sarcastic. Ganun po nila ako tinignan noong mga panahon na yun. Pinakamasakit sa lahat. Sabi na, gusto mo magpasing ka. Huwag mong gagamitin yung page ng church na ito. Gamitin mo yung church mo kung saan ka nanggaling. Hindi ka naman taga rito. Hindi ba ako hinitignan ng tao ito na humigang ng Diyos? Tinignan ako as a complicator.
Tama ba yung salita ko? Tinignan ako bilang karibal. Aagaw ng kanyang posisyon. Wala naman ako iniisip na gano'n. Ano na ako support? Doon ako tinignan. Akala niya kinukuha ko yun. Hindi naman ako tawag doon. Yung credit grabber na tawag doon. Ako hindi pastor. Ako yung ordinary mga gagawin lang na meron akong isang puso na handang maglingkod sa Diyos. At nahahabag ako sa mga tao kapag may nangangailangan, walang pumunta, ako ang pupunta. Kaya titignan nila yung taong ganito. Patawag ko, kung nagiging emosyonal ako sa ganitong mga bagay, nag-isa, hindi ka nila tinitignan as a gift. Tinitignan ka nila sa aagaw sa akin. Ngayon, ako doon, no? Sana sa ating pong mga buhay, no? May mga taong pinagdadala na hindi mo pala alam yung mga taong ito. Sila yung uhubog sa atin in character, in wisdom, in the ministry, o ano man. Meron kang mapupulot at mapupulot mula sa kanila. Ang kailangan mo lang, i-adapt mo lang yung mga bagay na kailangan mo sa buhay. Andiyan ba kayo? Ito na mo kunin lahat. Kunin mo kung anong makakatulong sa'yo. Improvement sa buhay mo. Improvement sa ministry. Improvement sa wisdom. Tingnan mo yun. Huwag mo tingnan na, ano ko to? Kompetensya ko to. Huwag mo tingnan sa ganun. Kami po, bago po natusan ako nakarating, I am former doon sa isang church. Kasama ko at asawa ko, anak ko, kanunta nila. Mga dalagang pinatapa kami. Inalaw ng Panginoon mamatay yung nanay ko to stay doon sa taong yun. At doon sa taong yun, malaking pakto siyang binigay sa akin. Malaking bagay siyang itinuro sa akin. Marami akong na-discover sa sarili ko. Nung dinala ako ng Panginoon, doon so saan kami nagkakilala ng asawa ko. And glory to God. Napaka-anointed. Gifted ng either healing and deliverance. Kapag nagsalita, yung mga words ng Panginoon, napakalinaw. Kapag talagang nilihas ka na, manginginig ka. Parang may kuryente bumabalo sa katauhan, hindi mo maintindihan. Nangingisay mo mga tao. Hindi mo masyado maintindihan, batang-bata pa ako. Pero dumating sa punto, itong tao ito, kaya pala nilagay ako ng Diyos sa lugar na yun to adapt. Kung anong meron ka para ma-develop ka in wisdom, in character, in the ministry. Sinabihan ako ng tao ito, sabi ng tao ito, Bert, gusto kong malaman mo, ito yung calling mo. Ang problema, eto ka. Ako po, ito yung calling mo, pero nandito ka sa status na doon. Ngayon, bago ka dumating doon sa status na yan, kailangan dito pala mag-abot ka na. Ako po. Kasi kapag nandun ka na, at hindi mo sinabayan yun, mamumblema ka. Ako ba? Mamumblema ka. Bakit? Kasi nagmamanager ka ng mga tao. Iba't ibang ugali, iba't ibang problema na haharapin mo. Kaya ngayon malamang bago ka makarating doon, dito parang simulan mo na. Ginawa ko ako pumunta sa bahay nila. Nagpapakatulong ako. Nagugas ng tato, naglilinis ng bahay. Itawag nito yung ginagawa nila para bigyan ng kulay. Yung masiya, minamasiya ko yung bahay. Tapos, ang purpose ko, para makita ko ano yung mga libro na kanyang binabasa, ano yung mga psalms na kanyang pinapakinggan, no? Paano siya nag-pray. Inobserbahan ko lahat ng yun.
paano siya magsalita. Kaya noon, no, yung asawa ko, nakikita, meron din paglaging pastor namin doon, bibit up din ako. No? Meron siyang sinisipot na parang big singer, meron din ako. Kasi parang nililipay ako siya kasi yung parang ini-imitate mo siya. The way. Paano siya kumilos, magsalita, at paano siya mag-aral. Paano siya mag-pray. Sinasama ako sa seminar at makikita mo sa seminar na yun, maaga siya gigising. No? Pag-gising ko, wala ka sa tabi ko, hahanapin ko, nandun nakaloob. Kaya isang bagay ang aking natutunan. Natitero tayo sa ganang klaseng meron ko sa buhay. Pinadala ng Diyos yung tao yun para pagdating ko dito, hindi na ako masyadong mag-i-struggle. Nakuha mo niyo, paano mo palakarin yung ministry? Paano mo kausapin ng mga tao? Ang tao ko, fragile. Kaya ang pastor ay hindi lamang siya Sunday preacher, kundi siya ay pastor ng lahat ng tao na kanyang nasasakupan at may kanyang problema yung mga tao niyan. Hihingi sa iyo ng advice, anong advice na ibibigay mo? Yung mga tao hinihingi ng advice, yung desisyon mo, ang hinihintay nila para makagawa sila ng desisyon. Tama ba yun? Tama ba yun? Kung hindi tayo mag-aaral, anong sasabihin mo sa mga tao nito? Kung mali yung desisyon, magiging mali din yung kanilang mga buhay. Pinipilit natin aralin. Take note. Nag-aaral tayo, hindi para ipakita mas magaling tayo sa kanila. Nag-aaral tayo, hindi para ipakita mas magaling tayo sa kanila. Nag-aaral tayo dahil ang mission natin ang tao ay mapaayos sa tulong at biyaya ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kaya nandiyan nag-aaral ka about family law, family code. Nag-aaral tayo patungkol sa mga batang tawag ito, pinapalo about the violation sa mag-asawa. Pinag-aaralan mo eh. Nalaman namin ni Pastor Bus. Lumuwatin kami doon sa seminar. Hindi mo pwedeng ikasal ang isang mag-asawa kung hindi sila member mo. Tama ba, Pastor? Eh yun, akala ko kapag meron kang lisensya, ikasal mo rin, pwede mo ikasal, hindi pa rin. Ang ikakasal mo naman, yung membro mo lang. Doon mo lang nalaman eh. Ay, hindi mo nalaman yun. Bira ka lang, bira. Nakuha ko nila. Kaya itong mga tao ito, nilalagay sila ng Diyos sa atin para maging katuwang in fulfilling yung calling na meron po tayo. Nandiyan ba kayo? Dumating si Ate Alo, nag-improve yung music. So, kumbaga, may mga taong nilagay, may mga taong niligali ng Diyos sa akin para mas mag-improve ako. Yan, si Kuya Mike. Pinadala ng Diyos sa akin yan. Biro mo, walang laman na may taas, papuri sa Diyos ang lahat ng ito. Bumili ng laptop para sa akin. Para lang turuan ako ng ganyan. Wala akong naintindihan yan. Ang alam ko lang, paisa-isa ng kamay. Nagtsaga, nagtiis, doon pa natuturo niya sa amin eh. Para naturuan ako nito. Praise God. Hindi ko nasayang yung pagtuturo niya sa akin. Kaya ako nakakagawa ngayon ng PowerPoint. Palapakan nga natin ang Panginoon niya sa pagtuturo niya. Niligado siya ng Diyos sa akin. Eventually, darating ang araw, ito na yung mga pangyayari style preaching mo, kaya kailangan improve mo. O well, dumating si Kuya Vince. Meron siyang sinabi sa akin, Pastor, itong gawin mo. Eh ngayon, nung meron siyang tinuro sa akin, copy-paste na lang, copy-paste na. Madali na, dati pa isa-isa lang yun. Eh ngayon, puro copy-paste na lang, bumibilis na. No. Naintindihan na yung masalit copy-paste. No? Nakuha ko.
Binigay ng Diyos, Kuya Vince, para sa akin, para yung mga hindi ko naintindihan, natuturuan ako. Nag-increase ba yung knowledge? Kailan ba yun? Kasi nga, yung mga tao binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang sila, mismo ang mga tao ang mas angat sa'yo. Kaya kailangan sumabay ka doon sa mga bagay na hanggang kaya mo, gagawin mo. Alam nyo, sabi nga, ang tao, fragile. Kaya bakit natin inaaral ang mga bagay na to? Dahil yung mga desisyon gagawin nila, magbabasa sila sa mga sasabihin mo. Nandiyan ba kayo? No? Kasi nga, maano kayo eh, yung tao. At tinitignan mo yung tao. Kasi minister ka ng Diyos, representante ka ng Diyos. Kaya kailangan mong bigyan ng taong payo yung mga taong ito. Nagsisigil ka in the presence of God. Meron akong nababasa mula sa salita ng Diyos ang sinasabi, Lord, samahan ako ng iyong Espiritu upang malaman nila na ikaw ay sumasa akin. Taruhan mo nila. Na ikaw ay sumasa akin. Na anong patungan ng iyong kamay, nagkakaroon ng himala sa makatwid ang Diyos ay sumasa iyo. Yung buhay na kapag kausap mo, hallelujah, nababago yung kanilang pananaw, nababago yung kanilang mga desisyon. Bakit? Ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa iyo. Kaya yung mga tao nilalagay ng Diyos sa tabi natin, huwag mo silang tingnan na parang kakompetensya mo. Huwag mo silang tingnan na parang aagaw ng posisyon mo. Tingnan mo sila as a gift ng Diyos sa iyo. May mga tao talagang ganon. Meron kang kakayahan na wala sa kanya. At meron siyang kakayahan na wala sa iyo. Naku po, siya ang bumubuo ng mga babae at lalaki. Itong mga babae at lalaki ko, sila yung bumubuo ng kakulangan natin. Nandiyan ba kayo? Sila yung bumubuo ng kakulangan natin, kaya nilalagay ng Diyos kasi alam na hindi mo kaya. Kaya binigyan kita dyan dahil sila ang bubuo ng uling na meron sa iyo. Emotionally. Ang hirap mag-preach. Totoo lang. Pag nasugatan mo ng dami ng tao, maya-maya tatabakin ka natin. Pero ang intention natin, hindi para wasakin, durugin yung tao nakikinig. Ang intention natin, makita mo yung aming mga sinasalita. Bakit ko in faith? Kapag walang growth, patay. Naniniwala ba kayo? Ang kahoy na patay, kahit diligan mo ng diligin yan, hindi niya pamumuhay kasi patay. Amen. Pero kapag nakita mo may pag-asa, pipilitin mo mabuhay. Meron yan tinitaw, mag-sprout. Bakit? Kasi buhay. Amen. Kaya yung development ang meron sa atin, i-adapt natin kung ano dapat natin i-adapt para mag-grow tayo patundun sa calling na yun. Napipikat mo. Pero hindi yan. Oh, remember si Pinky. Bless the bless of. Talagang pag naging no? Talagang nakatiming eh. Nakatiming. Ano ba rin? No? O tingnan mo si Shobe. May mga kanta siya, minsan yung puso ko. Nahihiya ako eh. Bakit? No? Bata kasi puro yung puso eh. Tama mo. Nahihiya ako pag kinakanta niya, maulit-ulit yung kanta na sa buto. No? Siya bumubuo ng iyong kakulangan kung bakit nilagay sila ng Diyos sa ilalim ng Kristo. Ikaw at ako, tayo ang bubuo ng kakulangan ng ministry ito. Amen ba yun? Amen. Kaya nga po, pinagdadala sila ng Diyos.
pastor ko, eto yung calling mo, pero natin ko ba? Ngayon pa lang, dahil ka rin kung pagdating mo doon, hindi ka mag-struggle. Bakit nag-invento yun? Invento niya, kung siya ay nagsisimula sa ministry, sabi niya, eto ako. Eto siya, sabi niya gano'n, yung tao malaki. Kinakain siya ng mga tao. Hindi siya makagalaw dahil kinakain siya ng mga tao. Ngayon ang ginawa niya, nag-aral siya na nag-aral. To the point na nag-aral siya, gumanon. Ayun siya. Una, ganon. Kasi tao, siya nun. Kinakain siya. Kinakain. Nasusubukin siya, na-intimidate siya, lahat-lahat. Mga matalinong tao, na-intimidate siya. Nag-i-struggle siya. Pero nag-aral. Hanggang sa pakontrol. Napipikan niya gusto ko sabihin. Sabi ko kay ate Alo, nabawin ko ito kasi siya ate Alo, may calling ka. Kausap yung dalawa mag-asawa may calling na, ito yung calling mo. Sabi ko kay Brother Jeff, kung hindi mo aayusin yung buhay spiritual mo, pag pumutok na yung calling ni Sister Alo, at eto ka pa rin, mag-i-struggle ng malaki Sister Alo. Bakit? Guguluhin mo siya. Hahanapin mo siya ng oras mo. Ministry! Paano naman ako? Kasi hindi na kayo magkaulo Ako ba yun? Hindi na kayo magkaulo. Ang top priority ng calling ay mag-glorify si God. Amen. Ang top priority mo, mapaligaya mo. No? Kaya sabi ko, habang nandiyan pa, Brother Jeff, dyan na. Invento ko yung 2 Corinthians 5:7. Gusto ko natakala niya na. Ewan ko lang, sabi, pastor, dadali ko rin tayo sa ganito, magpapasara ako. Pag pumutok na yung calling, this is the at hindi ka sumabay, may iniwan ka sa kalsigan. Ngayon, ito pinakamasaklap, sabi ko kay Brother Jeff. Kapag si Sister Alo, nagurok na yun, at kontrolado na ng banal na espiritu ang kanyang kaisipan, at decision niya, iiwan ka niya. Kasi mas gusto niya, ano niya pa rin pabigyan ng kawalan niya ng Diyos. So, kailangan sabay. Nandiyan ba kayo? So, yung mga partner natin, bahagi sila para mag-develop yung calling na yun. Kaya, isang bagay ang aking natutunan. Sabi ko kay Sister Alo, wala naman na may tatakas. Glory to God. Walang apology, walang tinatawag natin glory to me. Kumbaga ito ay bahagi lamang ng mga testimonya. Baka sakali, mapulot nyo, ma-adapt nyo. Dapat, Lord, maranasan tuloy yung mga bagay na naranasan ng aking mga kapatid. Hindi para iyamang sila. Nandiyan ba tayo? Yes. Sabi ko kay Ate Alo, habang kumakalta ka, bisang pagpasok ko, yung cloud nandito, at ang kilabog ko mula talampakan hanggang ulo, nakaiba. Kaya sabi ko kay Ate Alo, bantayan mo yun. Bakit kaya, nung kumakanta si Sister Alo, biglang umiyak si Ate Jen? Dahil maganda ang boses ni Ate Jen? Dahil maganda ba ang boses ni Ate Alo? Hindi. Dahil yung spirit ng Panginoong kumikilos. Inats ng Lord yung bawat lirik na nakikita niya. Inats ng Lord. Sabi niyo, may matutulog. Lakuan. Dahil upapalot sa iyo yung anointing ng Panginoon na dapat huwag mawala yan. Yan ang babantayan mo lagi. Ngayon, sabi ko, ito yung sikreto. Ano yung sikreto? Kasi hindi mo. But God revealed to them. Doon muna tayo. God revealed to them. Nagre-reveal ba ang Diyos? Pag sinabing reveal, ibig sabihin pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Ipinapayag ng Diyos yung kanyang plano, layunin sa iyo. Nakuha mo? God revealed to them. Sino yung them? Kayo.
ako, tayo, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang plano, ang kanyang layunin na gusto mangyari. Nire-reveal ng Diyos yun sa'yo. Amen? Kaya, sino kinamit para i-reveal ang kanyang sarili? Sino mo? Sino ginamit ng Diyos? Sabi na, God has revealed to them, to us. Ano daw? Through His Spirit. Kaya ang Holy Spirit, kaya bisan sabi ko nga, itong aking nilalagay na background na ito, hindi po ito ang dekorasyon. Kung bakit itong background na nilalagay ko ito, nalawa ay naniniwala ba ang God is music? Nahuhumali ang Diyos sa musika. Woo! Pasin dito, kapag po si Satan umaawit doon sa throne room ng Panginoon, nakikita ni Satan o ni Lucifer yung throne room ng Panginoon nagbabago, nagdiliming, nagkakaroon ng ibang kulay sa lugar niyo kapag nagkakaroon ng musika. Yung kingdom ng Panginoon, yung presence niya gumagapang sa lahat ng sulok ng kalamitan kapag po mayroong awitin gumagawa ng mga bagay na yun. Nandiyan ba kayo? At hindi nyo rin ba nabasa in the Bible habang kinikreate ng Diyos ang mundo ito, ang mga anghel umaawit. Nakukuha nyo? At hindi nyo rin ba napapasin at napupula kapag kayo ay nagtatrabaho na mayroong music, ginaganahan kayo. Nabibigyan nyo? Kaya nga, ang mayroong kapangyarihan ng musika, pinabago ang mundo ito. Kaya yung music, kumbaga, kapag gumanda yung presence na yun, yung kaluwalhatian ng Diyos, ganito. Kaya nga bakit tayo nagsisimula sa pamamagitan ng awit? Kasi piniprepare natin yung kalangitan na buksan ng Diyos ang bintana ng langit para maramdaman natin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Hindi namin napipika po ito. Kaya nga may kapangyarihan ng music. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nire-reveal ng Diyos yung kanyang sarili. Nandiyan ba tayo? Nire-reveal ng Diyos yung kanyang sarili. Kapag po tayo ay nandiyan yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating background music na to, hallelujah, mahumaling ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Kaya nga bumubukas ang bintana ng langit at nakakadama tayo ng kakaibang pakiramdam. Hallelujah. Kaya yung Espiritu ng Diyos ay kaya yung pastor, bakit siya nagiging anointed? Bakit siya yung mga salitang nabibitawan niya ay parang mga tumatarak sa aming puso? Bakit? Kasi iyon ay inakasihan ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi nirinig din ng Holy Spirit. Ako po. Kaya bilang mga mananampalataya, especially mga leaders, workers, mga missionaries, mga musicians, ito ang dapat natin makuha. Marating. Hindi ko po niyayabang, kami, mga dalagang pinata pa kami. Required sa amin, mga panahon na yun, merong prayer room doon sa church. Merong prayer room. Itutuwa ka ng pastor doon, mag-pray ka. Ang minimum doon, 1 hour. Maingay kami mag-pray, malalaman mo, kung meron naman yung nasa loob ng prayer, maingay. Hula pa, ang ingay. Alam mo, may tao doon. Gagawin mo, dahil may tao, pumunta kayo sa sulok, mag-pray ka. Naging habit yun. Kaya yung church, pag pumupunta ka ron, ayaw mo na pumunta. Kasi asawa. Asawa ko. Madaling tao mo, pumupunta. Madalang binata pa kayo ng mga tao.
tayo dito, kailangan babad sa panalangin. Biro mo, darating ang tao, lulugo-lugo, may mga problema na kanilang pinagdadaan, uuwi sila, pipit pa rin nila yung problema. Pero kapag nandaan yung Espiritu ng Diyos, hallelujah, ano ang bigat na iyong nararamdaman kapag pinalaya mo yung sarili sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, uuwi ng matagumpay. Amen? Kaya huwag natin hayaan yung Espiritu ng Diyos na yun ay mawala. Okay. Narapos sa pangalawa. Sabi mga mahal. Si Barnabas. Sa Tagalog niya, si Bernabe. Sa Tagalog, Bernabe, sa English, Barnabas. 9:26 and 27. Pasilip po ninyo, itong taong ito, na nilagay sa tabi nilagay ng Diyos sa tabi ni Pablo, si Barnabas. Ano yan? 26. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikat niyang mapagilang sa mga naga doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na rin siyang alagad. Nabibigyan mo. Dumating si Pablo, takot ang mga church ng Jerusalem. Dumating. Ngayon, sino ang namagitan? 27. Pasin niyo. Subalit, dinala siya ni Bernabe sa mga apostol. Nagpapaliwanag si Bernabe. At isinalaysay ito sa kanila kung paano nagpakita at nagpag-usap ang Panginoon kay Saulo. Nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco, sinabi rin ni Bernabe na pumunta na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Siya yung naging tulay. Ngayon, sino ba si Bernabe sa buhay ni Saulo? Sino ba? Tanungin mo yung kasama mo. Tanungin mo yung kasama mo ngayon sa church. Tanungin mo yung nasa tabi mo. Alin ka ba rito? Ikaw ba si Ananias na bibigay sa akin ng wisdom? Tinutupan mo ko sa mga bagay na to? O isa ka sa mga dinala ng Panginoon na maging Bernabe ng buhay ko? Sino? Si Bernabe, sino daw po siya? He is a man of encouragement. Nagpapalakas ng loob. Sabi sila sa Acts, sa English at Tagalog, titignan ko lang. For instance, there was Joseph, pangalan niya Joseph, the one of the apostle nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. So ito pala si Bernabe, nagbibigay ng mga encouragement, word of encouragement kay Barnabas. Naku, sometimes tandaan natin, ang pastor, tao yung tugan, na paghihinaan ng lupa. Kailangan ng Bernabe sa tabi niya, kahit paano may tumatapos sa balikat niya, kaya natin yan, pastor. Kaya natin yan, sis. Sila pala yun. Na nagsisimula ang ilis niya. Sabi ni Pastor Cruz, isang tawa ko lang, sabihin ko lang kay nanay, bibigyan ako ng Diyos. Gusto naman sila. Sabi ko po sa kanya, sige, Pastor, sabihin mo, supportahan kita. Kaya ngayon, naipak na sa pagmanta. Doon nagkasakit si Pastor Cruz. Sabi ko lang po, mahal ko si Pastor Cruz. Nagkasakit si Pastor Cruz. Pinuntahan ko sa ospital. Kaya ako nilang mo ang marunong ka puso. Pagka nakakita ko ng pinutubihan ko, pinuntahan ko sa ospital dahil sa aming itatay mo. Parang, utang ko. Pinano ko. Anak kaya kayo yung ministry, kakanya ko. Sa mga sabong katawin mo. Kailangan natin sa buhay. Kasi minsan, hindi naman lagi tayo malakas. Isang hihinayin tayo. Nakangiti lang tayo,
Maganda na yung suot natin, pero deep inside, durog na durog yung puso natin. Minsan, kapilin ka na tumutulula yung hapon. Namatay yung tatay ko. Tuloy yung trabaho, kahit ano yung sabihin, nagkasakit yung tatay ko. Kritikal. Pero kritikal lang na, pero nilapitan na ako sa teacher na. Nilapitan ko, bumulo na lang mo ako, masalit ako. Hindi ka na lang bumulo na ako. Kaya mo. Sorry, ito naging emotional. Yung touching, yung touching. Yung iba mga pastor, hindi sila masyado nahilig na. Alam niyo ba sa touching, according sa psychology, meron po yung kapangyarihan. Yung touching. Nag-release po yan ng blessing. Nag-release po yan ng strength. Nag-release po yan ng comfort. Nag-release po yan, di ba? Naalala niyo, nag-release ng comfort, ng blessing. Kapag kinakapit. Kaya yung mga pastor na talagang hindi nila hilig yun. Pero sa iyo sa mga natutunan ko sa mundo, mahilig siya ng sinabi ko sa akin, pastor, bakit mo kaya nakikinig mo sa mga tao? Pag nakikita mo yun, kaya mo yun, sa kaya yun. Madalas yun, nakikita na alam asawa. Bakit po? Hindi, sabi niya, nag-release ako ng blessing. Nag-release ako ng blessing nila. Isa na pag pinabasa ko yung verse sa kanila, hindi nila. Ano ba yun? Okay, kami yung nag-release ko ng blessing. Kaya yung mga nagbabago, pinopors nila kuhanin yung blessing. Oo kayo, pinopors kasi yung power yung touching. Kahit sa kayo, pansinin yung doctrine of laying on hands, narinig nyo yung doctrine of laying on hands, na kung saan kapag pinatungan mo ng kamay, may blessing. Oo kayo, kaya po minsan, pinagagawa sila ng Diyos sa atin para papilin tayo. Kasabi ko yung pastor, anak ka kayo ministry, kakalimang ko. Tutulong na ako. Kasi po, bakit pa ministry? Pinakapit. Kasi malumarating sa mundo, hindi tayo laging malakas. Kailangan mahalaga rin kahit yung mga pastor natin, papikin naman natin sa naikwento ko yung sitwasyon ko, isang dumalaw sila akin. Na hindi ko na itago yung aking nagdali. Yung dahil bulalas ko pa, yung aking sentimento ni patakas na puso. Dumating po sa buhay ko na nag-blackout ako. Pag-blackout ko, tumutulong ako na hindi ko man iniisip, tumutulong na ng luha ko. At pagtulong ng luha ko, ang pasok ng isip ko, gusto ko lang mamatay. Depressed, stress, anxiety, lahat. Lahat. Habang naka-depress, ginagawa ko yung ulo ko. Alam niyo, pagod na. Ano ba, pagod na? Akala ng asawa ko, biyo. Gusto ko nag-work. Kapapalo, nalungkot ang puso ko. Kung saan man nahanap itong sakit na ito, bahala ka na, basta na po, buhay ko nasa ito. Kahinaan lang gawin ito. Napakita ko si Brother Eddie, namatay yung asawa, namatay yung anak, halos ilang linggo lang ang pagitan, namatay. Lumabas sa bibig ng mga nakabag, sabi niya, Lord, gusto ko na rin umuwi sa iyo. Gusto ko na rin umuwi. At sometimes, akala natin lagi silang malakas, pero hindi pala natin alam na panghihinaan din sila. Then, thank God, may mga kapatid tayo. Sabi ni Brother Jeff, every morning, sinesena ko ni Brother Jeff.
Pastor, kamusta po kayo? Pastor, kamusta po? Sinesend ako ng resident every month. Kamusta po? Pero minsan, mapapaisip ka, doon nakaalis na ba ako, punta na ako ako sa iyo. Nakaisip mo naman sila. May mga umaasa ka sa iyo. May mga umaasa ka sa iyo. Kaya minsan, sabi ko, salamat sa mga napaka-ikling salita pero nagbibigay ng usap ikaw hindi sa ipapang tapuloy. Nandiyan ba kayo? Kaya, yung mga isang kapilin nyo naman. Kaya di ba natin kapilin sila? Baka hindi nyo alam, may mga pinagdagaanan pala yung mga yan. Di ba masabi ba yun? Kaya yung anak ko, minsan, yan, si Baby. Gumulat ako. Kasi kabisado ko yung galaw, yung kilos. Alam ko yung mga anak ko. Kaya kapag yung ano yan, normal yan, okay yan. Kapag mayroong bagay akong hindi nakit, hindi normal sa kanya. Ano ka, kinakausap ka, balik ka nito. Kinakausap ko sila. Baka hindi nilang masabi sa akin na meron na para silang pinagdadaan. Pahala pa po yun kami. Mag-Bernabe o Barnabas tayo sa ating pong kapatid at mahal sa buhay. Akala ko lang po nakakaranas na meron po kwento sa Biblia na hindi ko pakiramdam. Tingnan niyo yun. Sabi dyan, at mag-isang si Elias Pinto, at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos maghapon ng paglalakad at naupo siya sa ilalim ng puno ng ratama. At nanalangin ng ganito, si Elias Pinto, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako'y hirap na. Nais ko na po mamatay. Elias yan, nagpababa, na ako'y mula sa langit, sinunog yung handog. Pinatunayan, kinabalaan, na kung sino yung tunay na Diyos. Gumawa ng himala, may apoy. After ng revival na nangyari doon sa lugar ngayon, lumabas sa Biblia. Ay, hindi lagi malakas. Tatapit nyo po si Pastor Rose. Tatayin kayo, hindi na niya. Pero marami po na yung isip. Ay, hindi po siya ako. Kapag naisip po yung Kristo. Akala ng asawa ko, hindi ko sa tulungan. Ang po ko. Kaya yung sakit nito, pinapasa Diyos ko naman. Hanggang saan naabot. Ang importante, yung kadalas, pero mahal ay sinunod. Ginagawa ko ng bagay, isa lang. Kaya minsan talaga gano'n eh. Yung mga pagkakataon, mag-blackout ka. Pupunta ka na sa punta na. Bakit ka dito yung kaisipan? Gusto mo na magpa-check up eh. Baka may diferensya na talaga ang utak ko. May diferensya na yata ako. Pinala mo na po na malungkutan sa puso mo. Gusto ko magpa-check up. Baka may diferensya na ako. Ba't ka nito yung pumapasok sa aking kaisipan? Tuloy natin yung kay Elias. Dahil nakita ng Diyos, nakita ng Diyos, yung buka na kanyang bibig, pinadala niya yung anghel ng Diyos. Sabi niya, gising na, kain ka na. Diba? Nagpapadala ang Diyos ng mga tao para i-comfort ka, para tapikin ka. Nagpapadala ang Diyos. Kaya yung mga tao nasa tabi mo, appreciate mo naman. Masabi mo, salamat na yan. Salamat. At yung malagi kay Pedro kayo man, lakas ka na paano magsimula.
para magpatuloy lalo ang baging simula ng ginugi pero sa kanya. Apresibo naman sila. Pablo. Si Lydia. Mahaba na yata ako. 4 lang po ito sa na si Lydia. Acts 16:13-15. Sabi dito, at ng araw ng pamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pagkakaalam doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babae na nakipagtipon doon. No? Sina Pablo to, pumasya doon. 14, kasi niyo, ang bilang sa mga nakikinig, sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia, na taga-tira-tira. Siya isang negosyante, nagtitinda ng mga harintelang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Habang pumupunta si Pablo doon sa lugar na yon, nag-preach si Pablo. At habang siya nag-preach, meron isa doon na nakikinig ng pangalan ay Lydia. Nabuksan ang kanyang isip sa pangalan ni Pablo. Nandiyan ba kayo? Kaya wag mong sasabihin na kapag pumunta ka sa lugar na yon, walang ginagawa ang Diyos. Merong ginagawa ang Diyos. Kaya sabi doon, binuksan ang Panginoon ng kanyang isip sa pangalan ni Pablo. Masilip po ninyo, ano kaya ang naging bahagi ni Lydia sa kuling sa buhay ni Pablo? 15, kasi ninyo, nagpapautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturin po ninyo kung tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Maigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin mapahindian. Ano ang naging tulong? Binuksan niya yung kanyang tahanan para sa kanyang lingkod. Nagkaroon ng Bible study doon sa lugar nila. Nakuha ko. Kaya kung babasahin po ninyo yung kabuuan ng aking sinasabi niya, nagkaroon ng revival. No? Yung pangangaral ni Apostol Pablo. Dahil po sa tulong na ginawa ni Lydia, na binuksan ang kanyang tahanan para sa kalingkuran ng Diyos, ang kanyang buong sambayanan ay nakakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi dito, si Lydia isa siyang Christian. May kwento ka lang. Again, itong kwento ito, hindi siya apology, hindi siya glory. Kwento ko ito as a part of testimony. No? Na kung saan may mga taong nilalagay ang Diyos sa tabi natin to support the calling. Negosyante po siya. Ako po'y naniniwala kahit pa paano, binibigyan siya ito. Kaya nga po malaking dakot sa puso nung mamatay si Martin. Nung mamatay si Martin, alam nyo, sabi ko nga, yung tao yun, binulo, may gustado sa kanila. Tapos, may makikita niya galing ng doon, patadalan siya, kakawagin ako. Saan ba kayo sa bahay? Sinusubukan ka ba? Bisa dapat ako magbibigay. Ay, kunin mo ito, Pastor. Di ba ako binibigay sa kinuha ito, Pastor? Dapat ako magbibigay, dapat ako binibigay. Sinusubukan nila. Kasama mo siya sa pagbabahagi na salita ng Panginoon. Ito ang magandang kasi ninyo. Yan, sila Achi. Binuksan yung kanilang tahanan. Mga teacher yun eh. Para mapalawa. Yung mga gawain ng Panginoon. Sila sinusuporta hindi lamang sa physical, even sa mga material na bawat ang pangangailangan mo. Si Mike, walang naman na maitataas. Gawin ko yan. Pero mo, mabalakang pa yan. Pumupunta dito twice. Practice
every Sunday. Depende pa yata sa usapan. Walang trabaho yan. May anak. Nagtanong ako kung yung gapas na hihino na kanya anak. Tingin ko sa ano. Bibili sana ako eh. Tapos sa akin, nakita ko sa Sandido. Bakit? Bakit ka na lang? Wala trabaho. Yung trabaho niya, Sabado lang. Dito sa Sabado. Pagkano na napasok ko. Pero pumunta dito. Kahit mataas na yung gas. Pumunta pa rin dito. It's support. Sometimes magaling dyan sila. Tumutulong sa iyo, sa akin. Nandiyan ba kayo? Kaya nga, tama sabi ni Pastor, nagtutulungan sa bawat isa. Financial support, material support. Noong panahon ng pandemic, wala na akong trabaho. Glory to God. May mga kapatid talagang sinuport lang. Nakasoldado ako. May mga leadya na tinatawag ng Panginoon para supportahan ka financially. Yung trabaho ko. Mga leadya ko sila eh. Kaya napapatuloy ang ministry, nakakarating ako kung saan. Personal na gastos nito. Wala akong anything na ano sa ministry. Personal yun. Yung paglalakbay ko, naghahanap ako ng nakilala ko. Hinahanap ko yung mga dati ko makilala sa kabilang church. Lumipat na. Kung ma-attend pa ba sila o hinahanap ko talaga sila. Pero kami hindi pinagpapaluhan ng asawa ko. Doon sa kanyang mag-anak, di ba na kung sa pating bataan ba yun? Tahan natin. May sakit ako. Amen. So, mga linya sila na sumusuporta sa iyo. Tapos na ako. Si Timothy, bilang pag-ibig. Sabi dito sa 1 Corinto 4:17, dahil dito pinapunta ko si Timothy yung aking minamahal at kapag anak sa Panginoon, ipapaalala niya sa inyo. May representante si Timothy. Sabi niya, ipapaalala niya sa inyo ang patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo. Ang patakaran din yun ang tinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng tao. Si Timothy, ang anak niya sa pananampalataya. Ito ang si Timothy. At si Timothy, kung ano yung rule ni Pablo, rule din ni Timothy. Kaya nung hindi makarating si Pablo sa kanyang pupuntahan, pinadala niya si Timoteo. Nandiyan ba kayo? Pinadala niya. Siya yung representante dito. Kung ano yung patakaran ni Pablo, patakaran din ni Timoteo. Kaya sabi niya, pinapaalala niya sa inyo ang patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo. Kaya sabi niya, imitate me like imitate Christ. Siya yung pinapadala. Kapag wala yung si Pablo, siya yung naiiwan. Siya yung nag-i-stay. Kaya nung nagkasakit si Pastor, almost 1 month, ako natutulog. Nandiyan si Ate Jedon. Yung mga bata, pag nandiyan na ako, takbuhan na yan. Alam nila kasi magpapasit natin kami. Takbuhan na yan. Darating ako dito Sabado. Mag-i-English na ako dyan. Aayusin ko na yung bangko. Kasama ko yung mga bata. After nung kasama ng bata, kung hindi tayo pasit natin kami. Yung mga bata. Yung mga bata namin. May sakit sa Pastor. So sa mga pin, hindi naiiwan o natiwangwang ang ministry. Nakuha nyo? Hindi natiwangwang ang ministry. Nakapatuloy ang mga bagay na sinimulan ng Diyos sa mga taong tinawag ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Kaya nga po, yung mga bagay na yun, kailangan ma-appreciate natin. Kung mga bagay na ginagawa na mayroong representante para doon. Kaya po,
Kaya po sa pagwawakas, dahil sa mga tao ito, natupad ang calling ni Lord sa buhay ni Papa. Natupad ba? Yung calling? Dahil sa mga tao. At dahil sa mga tao ito, maraming gawain ng Panginoon ang nabuksan. Tulad ng Pilipos, Thessalonica, Berea, Atenas, Corinto, Efeso, Galacia at iba pa. Dahil sa mga tao. Kaya kapatid ko in faith, yung mga taong pinagdadala ng Diyos sa atin, huwag mo silang tingnan na isang karibal. Tingnan sila as a gift na binigay ng Diyos. Sige po, tayo tumayo. Tumayo tayo.
kami ngayon ay narito sa isang mahalagang bagay, masuportahan ang gawain mo sa lugar na ito. Kami pala ay mga regalo mo, Panginoon, sa ministeryo upang mapangyari ang dakilang layunin mo sa likod ng Diyos na ito. Kami pala ay pinadala mo, Panginoon, to support the man of God na nilagay mo sa lugar na ito. Lord Jesus, patuloy mo i-bless ang mga babae at lalaki na narito ngayon umaga. Nakita namin ang pagkahulugan kung bakit mo kami pilit na dinadala ilalagay dito, Panginoon. Dahil dito mo pala kami uhubugin ayon sa iyong larawan. Dito mo pala i-reveal ang mga dakilang layunin mo sa aming mga buhay. Kami pala tinatawag mo bilang mga mentor, nagmimento, o tinawag mo, Panginoon, para makatuwang ng mga lingkod ng Diyos. Tinawag mo pala kami para magbigay encouragement sa mga leaders namin, sa mga workers namin, sa mga tao na sa paligid namin. Tinawag mo pala kami to become encouragement, Lord God, to become encouragement to the people, Lord Jesus. Tinawag mo pala kami. Lord, kaya mo pala kami pinagpapala upang maging bahagi, upang kami maging pagpapala sa iba. Lalo-lalo na, Panginoon, sa mga taong nangangailangan, sa mga lingkod ng Diyos. Lord, tinawag mo pala kami, Panginoon, in support, Lord, kung saan mo nais mo kami dalhin mo kami. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang ministry. I-bless mo ang buhay ng Pastor Lucio. Paglawakin mo ang kanyang kaalaman, ang nagkarungan. Maging sharp, Panginoon, when it comes to anointing. Maging sharp when it comes in teaching and preaching. I-develop mo ang isang puso pastor. I-develop mo, Panginoon, sa iyo. Makikita niya, Panginoon, ang dapat na nakita. Lord, ilagay mo, Panginoon, sa akin sa puso pastor. Puso, Panginoon, upang makita ang dapat makita when it comes to God as a leader, as a pastor. Lord, kailangan po nito sa kanyang office na nilagay mo sa kanya. Bilang tinawag mo, Panginoon, sa lugar tayo. Lord God, in Jesus' name, mag-send ka pa ng mga taong kakailanganin niya, Panginoon, o kakailanganin mo sa ministry ito upang fulfill ang lahat ng tinalayo mo sa lingkod ng Diyos na ito. I-list mo po ang kailangan niya in this office. I-list mo ang kailangan niya in this office. Office as a pastor. In Jesus' name. Salamat po sa mga regalo mo sa buhay ni Ate Ano. Salamat po sa buhay ni Kuya Kids. Salamat po sa mga ginagamit po sa church nito as a gift. Salamat po. Hindi na namin kaya ibigay ang mga pangangailangan nila. But you, Lord, na may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ang magpuno ng mga bagay na kaluran ng pero sa kanya. Ikaw ang magpuno, Panginoon, ng mga bagay na kaluran ng pero sa kanya. Punuin mo sila, Panginoon, ng pag-ibig. Punuin mo sila, Panginoon, ng iyong pagpapala. Punuin mo sila ng tinura. Kilala, Panginoon, patuloy mo ang Diyos. Ano man ang kulang sa kanyang pagkatao. Lord God, in Jesus' name, linis mo, Panginoon, ang kailangan nila. In the name of Jesus. Salamat
release, Lord God, na total healing and restoration sa buhay ng aming kapatid na ito. Ano mang bagay na nawala sa kanya, Panginoon, in the name of our every name, in the name of Jesus, ano ang mga bagay na nangangabago sa kanya, Lord God, ibalik ko ng doble. In Jesus' name, let your double portion of blessing, double portion of your blessing, in the name of Jesus. Lord, alam mo po, Panginoon, ang mga sitwasyon ng mga kapatid narito, ikaw po hindi nakakaalam. I pray that your divine intervention manifest for every families na narito. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat